Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayo stay lahat. Sige ako, yan po lang. Kaya bless you, Panginoon. At walang pa ngayong araw. Praise God. Hallelujah. Purihin ko ang Panginoon natin. Tayo sama-sama magpuri. Ay sarap magpuri.
Tunay nga po, napakapangalaman mo, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa mo kabutihan, Panginoon. Sa iyong paglinang, inanalangin ang iyong
Puso ko'y sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat purihin, O Yahweh, ay tiyang buhay ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi limit. Ang lahat purihin, O Yahweh, ay tiyang buhay salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay dinit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang dahilan ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Magkasiyasan tayo sa Panginoon. Yes, God, hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y
Muli kami mga paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, napakamapangyarihan mo sa lahat. Hallelujah. Purihin ka sa bawat mga kasalanan namin, Panginoon. Na iyong pinako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ay makapangyarihan, Lord. Kahit na kami ay tumatahimik sa iyo, Lord. Salamat. Dahil ikaw ay palaging nandiyan. Masigit sa kaibigan, Lord. Masigit sa takbuhan. Masigit sa lahat ng tao dito sa mundo, Panginoon. Wala kami dito sa harapan, Lord. Kung hindi dahil sa tunay na kadakilaan at katutihan mo, Panginoon. Tunay nga kung ikaw ang mas dakila at masangat sa lahat. Ikaw ang Diyos, Hari ng Diyos, Hari ng Hari, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Kami muli makapagsamba sa iyo na makapagpahinga kasama ka, Panginoon. Salamat at ginamit mo kami, Panginoon. Sa iyong iglesia, Lord. Lord, ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. Salamat po sa iyong mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, Lord. Ang lahat ay magsasabi na, Amen. Kung meron po tayong banal na salita ng ating Panginoon, ang Biblia, makipagbukas nga po tayo sa John 13:7. Sabi po dito, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ayan, so palang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin batiin yung mga katabi po natin ng isang Happy Lord's Day? Hayaan po ba sa akin ko ang salita ng ating Panginoon sa Tagalog version po? Sabi po dito, sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Isang versikulo na sinambit ng ating Panginoon para po kay Peter. Kasi sa atin po, sa ating mga buhay, ano po kaya yung maaaring mangyari sa atin? Lahat po ba ng bagay ay nauunawaan po natin sa mundo? Lahat po ba na nangyayari sa atin ay nakukuha po natin yung gusto po natin na maunawaan o yung talagang mensahe po sa atin? Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po muna na bigyan ko kayo ng konting background about po sa ating pong pag-aaralan. Ito po ay isang parte ng pangyayari sa buhay po ng ating Panginoon. Familiar po ba tayo sa Last Supper? Yes. Di ba po, sabi nga po ni Ate Rosel kahapon, ano na po ang malapit ngayon? This April. Holy Week. Ito pong pangyayari na to bago po ipako ang ating Panginoon ay nangyari. Lahat po sila, ang ating Panginoon, kasama po ang kanyang mga disipulo, ay nagtipon-tipon para kumain. Ano po ba ang suot ng mga tao dati habang naglalakad? May sapatos na po ba before? May tsinelas na po ba before? Wala pa po. Ang tawag po dati, ang kanila pong kasuotan ay sandals o sandalias. Kumbaga po sa
So mas mga nakakatanda po sa atin yung bakya at munene sa panahon po nila. Yung po yung sinusuot, no? Pero alam naman po natin na ang paglilingkod at ang ginagawa po ng ating Panginoon ay hindi po naging madali. Sila po ay humahayo, lumalakad kung saan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa mangyayari po na ito, sama-sama po silang kumakain at ang Diyos po ay hinugasan ng kanilang paa. Lahat po ng disipulo ng ating Panginoon ay hinugasan niya ng kanyang paa. Pero may isang pong disipulo ang ating Panginoon na bakit huhugasan niya ang aking paa. Sa tingin po natin, sino po kaya yun na tinanong niya bakit huhugasan ng ating Panginoon ang kanyang paa? Peter asked God, bakit? Si Peter na-confused, bakit huhugasan ng Panginoon yung mga paa ko? Sino ba ako? Ano yung karapatan ko para hugasan ng ating Panginoon ang aking paa? Kung tayo pong nasa katayuan ni Pedro, maaaring ganoon din po ang ating reaksyon. Maaaring ma-confuse tayo. Bakit huhugasan ng Panginoon ang aking mga paa? Di ba po, before ginawa din po natin dito yon, naghugas po tayo ng ating mga paa. Yung mga leader, hinugasan po ang ating mga paa. Or maybe some of us, sila po yung naghugas ng paa po natin. Tama po ba kaya ang reaksyon ni Peter na gano'n? Sa atin tayo, gano'n din po ang magiging reaksyon natin. Bakit? Ano po ba ang alam natin kapag hari, ano po ba dapat? Di ba yung respeto? Di ba nga, bago nga po tayo makalapit sa mga hari, may mga gwardiya pa po sila. Hindi tayo basta-basta makakalapit. At tandaan po natin, ang pinag-uusapan po natin, hindi lang po basta hari. Siya po ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. So tingin po natin si Jesus, kung titingnan po natin, ilalagay po natin yung mga sarili po natin sa sitwasyon ng mga disipulo, magpapahugas po ba tayo? Sino po dito yung magpapahugas ng paa? Some of us. Pero sino po dito yung hindi? Sino po dito yung hindi magpapahugas? Kung rin po si Jesus nandito, i-imagine lang po natin kung rin nandito si Jesus. Huhugasan po niya yung paa niyo. Ano po yung mararamdaman natin? Yung iba po magiging masaya, yung iba po mahihiya. Bakit? Naglakad ka ng ilang kilometro, tapos ang suot mo wala namang pong harang yan, hindi naman po sapatos na yung mga alikabok ay nakaharangan. Sandalias. Iba po, kung maalikabok, maaring maputik, or even worse, yung kuko nga po natin puro dumi eh. Sino po dito yung hihiya magpalinis ng kuko kapag madumi po? Like yung alam po ninyo puro lupa yung kuko. Di ba nahihiya po tayo? And what more pa po kung ang ating Diyos pa mismo ang maghuhugas ng ating mga paa. Pero later on, sabi po sa verse 6, para po maano po natin, sabi po dito, paglapit ng Diyos kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang aking mga paa? At sinagot po ng ating Panginoon siya, hindi mo mauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Maybe at some point, everything that happens in our lives ay hindi po natin nauunawaan. Pero hindi po hinayaan ng Diyos na yung confusion po natin ay dun lang. May tanong po ako sa inyo. Sino po dito ngayon ang nakakaranas ng matinding pagsubok? Ay wala. Sino po dito yung fully blessed? Kala ko wala. Hindi. So lahat po tayo nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Pero, ano po kaya ang nagiging tugon natin sa ating Panginoon? How many of us tinatanong ang ating Panginoon na bakit? Bakit nangyayari to sa buhay ko? Bakit sa amin pa? Bakit hindi na lang sila? Bakit kailangan pa sa amin mangyari na mawala kami ng mahal sa buhay? Bakit sa amin pa kailangan dumating ang pagsubok na hindi naman namin alam kung paano namin malalagpasan? Di ba po, yun po ang mga tanong na bumabagabag sa ating mga kalooban. Marami tayong bakit. Lalo na po yung mga magulang na meron po tayo. Pero hindi naman po dinidisregard yung mga nararamdaman ng bawat kabataan. Lahat din po tayo nakakaranas ng maraming bakit. Pero, sino naman po sa atin yung maraming
confusion sa nangyayari sa ating paligid. Sa tingin niyo po, sino po dito nakukonfuse bakit may gera? Bakit nagkakaroon ng gera? Bakit tumataas po yung mga bilihin? Bakit kami naaapektuhan? Hindi naman po dito yung gera. Hindi naman po dito yung binobomba. Wala naman po dito yung mga patayan. Hindi po ba tayo nakukonfuse na bakit tayo apektado sa nangyayari? Sa ekonomiya na meron po tayo. Bakit pati tayo naapektuhan? At the worst pa nga po, parang tayo pa po yung mas matinding naapektuhan sa nangyayari. Hindi mo po sa atin nangyayari na tayo ay may nagbabarilan sa harap natin, may sumasabog sa paligid po natin. Pero the worst things is, bilang parte po ng third world country, apektado po ang ating ekonomiya. Ano po ba ang karakteristik ng isang bansang kasama sa third world country? Una po, kahirapan. Mahirap po ang ating bansa. Pero, nagiging mahirap po ito dahil po sa mga desisyon na hindi po tama. Hindi naman po totally mahirap ang bansang Pilipinas. Kaya nga po tayo sinakop ng mga Espanyol dahil po sa kayamanan na meron po tayo. The thing is, hindi lang po nagagamit ng tama, hindi lang po nagkakaroon ng desisyon na tama para po magampanan at magamit po yung mga natural resources na meron po tayo. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay mayaman sa langis? May langis po tayo. Kaya lang po, hindi po tayo maalam saan paano natin po siya gagawin. Kaya nga po ang ibang bansa gusto sakupin tayo dahil po sa mga ganung bagay. Ito po pangyayari na to, ang paghuhugas ng paa ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, ay maaaring titignan po natin ay paglilinis lamang ng paa. Pero mamaya po, titignan po natin kung ano po ba ang pinakamalalim na dahilan bakit niya po hinugasan ng paa ng kanyang mga disipulo. Ito po ay sinambit ng ating Panginoon kay Peter dahil po sa kanyang confusion. Sabi po dito, bago po itakaw ang ating Panginoon, may pangyayari po sa buhay niya na siya ay minsan na-trigger. Trigger po siya during this Last Supper ni Judas. Di ba po, no? Trigger po siya sa iinang salapi o pila lamang. Tayo po ba? Kaya po ba natin triggerin yung mahal natin sa buhay para sa salapi? Sino po dito yung nakikipag-away sa lupa? Di ba sa pamilya uso po ang nakikipag-away sa lupa? Lalo na kapag nabenta yung lupa, di ba? Yung share po nila dapat hindi. Ang mga tao lumalabas po, ang ugali ayaw pong nalalamangan kapag sa pera. Siyempre hindi na po tayo yun. Wala naman pong nakikipag-away sa pera dito, di ba? Wala po, no? Ay, hindi po ba ako sure? Walang pera, kaya hindi nag-away. Ito po ay isang paalala po sa atin na lagi po natin tatandaan na magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Ito po ating pag-aaralan ngayon ay may titulong Trusting God's Process. Nung tayo ay hindi pa po mga Kristiyano, ang buong bibig po natin ay bakit nangyayari ito? Until now po ba, yun pa rin po ba ang tinatanong natin sa ating Panginoon tuwing nakakaranas tayo ng problema? Lagi na naman nakakaranas. Bakit na naman ako nakakaranas ng problema? Ang buhay Kristiyano, sabi po nila, ay puno ng kagalakan. Totoo naman po. Pero kasama po nito ay ang buhay na puno ng mga pagsubok. To test our faith and for us to deeper our relationship in God. Naniniwala at nagtitiwala po ba tayo na ang Diyos ay may plano sa bawat pangyayari na meron po tayo sa ating buhay? Di ba nga po nung nakaraan sabi ko, bakit sa akin pa nangyayari ito? Bakit hindi na lang sa kanila? Pwede po ba natin questionin si Lord? Pwede ba natin ilipat yung nararanasan natin sa ibang tao? Bakit hindi na lang sila? Bakit kami ba? Bakit pa kami yung nakakaranas ng ganito? Way back 2025, nung pumasok po ang taon ng 2025, ang aming pong pamilya ay sinuko. It is a personal matter po na hindi po namin alam kung ano po yung gagawin po namin. Kristiyano na po kami sa pamilya po namin.
Pero sinubok po kami ng bakit sa amin? Bakit kailangan mangyari yun? Yun po yung tanong ko. Pero totoo po, nung inaaral ko po ito, sabi nga po, maaaring ngayon hindi mo pa nararanasan o hindi mo pa alam kung bakit nangyayari yun. Pero later on or sooner, you will understand everything. Sabi po sa una nating pag-aaralan, the confusion. Peter confused about the things that God will do sa kanila po. Marami po sa atin na hindi alam kung bakit nangyayari ang isang pagsubok. Peter confused. Yan po ang naramdaman niya that time. Sa panahon po ba natin ngayon, meron pa po ba tayong kilala na mataas ang katungkulan na kayang hugasan ng ating mga paa? Sa tingin niyo po, yung mga nasa government officials na meron po tayo, handa po kaya ba nila tayong hugasan ng paa? Hindi po, di ba? Sila nga po ayaw po nilang nadudumihan yung kanilang mga kamay. Meron pa po ba ngayon? Tanong ko po, dito po sa simbahan, may kakilala po ba kayo na kayang hugasan ng iyong mga paa? Sa tingin niyo po, dito po sa loob ng simbahan, sino po sa inyo yung masasabi niyo na kaya niyo hugasan yung paa ko? Pag tinanggal ko yung sapatos, sino po kaya? Kapag nakapaa tayo, kung dumaan po tayo sa mutikan, pupunta po tayo dito, sa tingin po natin, kaya daw po ni Ate Rosel. Pero, outside in this church, meron po kaya? Wala po, no? The government officials that we have ay hindi naman po sa pagano. Pero may kanya-kanya po sila katayuan. At may kanya-kanya po silang isipan. Pero bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinuruan ng ating Panginoon sa dapat po natin gawin. Na-confuse tayo, tandaan po natin, ito po ay hindi permanente. Yung pagganito, bakit ginagawa ng ating Panginoon yun? Bakit niya tayo sinusubok? Hindi po yun habang buhay. Yun po ay may karampatang hangganan kung hanggang saan lamang po tayo susubukin ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin na ang confusion ay hindi po dapat maging buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay panandalian lang po. Yes, makukonfuse po tayo, pero hindi habang buhay. Si Jesus, na-confuse po ba tayo bakit siya binigay sa atin? Bakit siya kailangan pang ipako sa krus? Na-confuse po ba tayo doon? Nagtanong po ba tayo or wala tayong pakialam? Bahala si Jesus din mapako sa krus. Nasasaktan po ba tayo tuwing napapanood po natin yung kapag pinapako po ang ating Panginoon? Naiiyak po ba tayo? Kasi hindi deserve ng ating Panginoon yun eh. We deserve it more than He does. Wala naman po kasalanan yung ating Panginoon. Holy Week, alam naman po natin na ang iba ay nagpapalaspas, ang iba po ay ginagawa po kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon. Hinahampas nila yung sarili nila, lumalakad sila dyan ng nakapaa, ng napakainit. They enact what God did before. Pero tayo bilang mga Kristiyano, hindi na po. Hindi na po natin dapat gawin yun, yung sakta yung sarili natin. Kasi si Lord na po ang gumawa ng para po sa atin. Sabi po nila ay, ito ay isang ito po ay isang panata na nila sa kanila pong buhay na gagawin po nila. Yung iba po, di ba, pinapako din po nila yung sarili nila sa krus. Which is, sa tingin po natin, kakayanin po natin. Di ba, sakit po na, mapako sa krus. Mabubutasan po yung mga kamay po natin. Pero tayo po ay sinagip ng ating Panginoon sa mga paniniwala na maaari po tayong malito. Ang Diyos ang nagligtas sa atin, kaya hindi na po natin dapat manggawin yung mga bagay na yun. Wala pong makakahigit sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi po natin, kung tayo, maliligtas po natin yung sarili natin, kung tayo papako sa krus, bakit pa po dumating yung ating Panginoon? Kung sa sarili natin, kaya po natin, di ba? Ang ginawa po ng ating Panginoon ay isang gawain ng mga alipin.
During that time, ang paghuhugas po ng paa ng mga tao ay ginagawa lang po ng mga alipin. Alipin po ba ang ating Panginoon? Hindi po. Pero ginawa niya po yun. That is the lowliest doing sa panahon po nila. And even ngayon po, di ba, sa iba pong bansa, ang paghuhugas ng paa ng mga tao ay ginagawa po ng mga alipin o ng mga empleyado. More on po, sa mga ibang relihiyon, ganun po ang ginagawa. Pero ang ating Panginoon ginawa po niya yun. Bakit? Kasi may nais po siyang ituro sa atin. Which is, mamaya po, sa pangatlong puntos, ay malalaman po natin kung ano po ba ang nais ituro ng ating Panginoon, bakit niya po hinugasan, bakit niya po ginawa ang isang bagay na hindi naman po niya dapat gawin. Tandaan po natin, God knows everything at ang mga kabuti po sa atin. Alam po niya ang plano niya sa atin. Sabi niya po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This is a promise of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Naniniwala ka po ba na yayaman ka? Yung iba po, naniniwala ka po ba na ang iyong mga anak ay makapagtatapos ng pag-aaral? Naniniwala ka po ba na ang future mo ay hindi ka lang taga-upo ng bangkuan sa simbahan? Na later on, isa ka na sa tatayo dito sa harap, nagpupuri at nagpapagamit sa ating Panginoon. Sino po dito yung fully 100% na nagtitiwala sa plano ng ating Panginoon? Sino po dito yung may konting doubt pa po? Ako minsan, may doubt po ako. Hindi dahil hindi po ganun kalalim yung pagtitiwala ko sa ating Panginoon, kundi dahil bilang isang tao, may mga bagay pa po tayo na hindi po natin alam. Minsan nagdadoubt ako, Lord, bakit? Bakit ko nararanasan yun? Bakit sa dami-daming tao, ako pa yung makakaranas? Pero, si Lord po ay hindi naman po siya tahimik. Hindi naman po niya hinahayaan na yung confusion natin ay manatili sa buhay po natin. Confused tayo, yes. Pero si Lord po ay magbibigay ng answer towards sa mga kalituhan sa ating pong buhay. Kilala niyo po si Tete Lastay. Sino po dito yung nanonood sa mga Facebook ng mga Word of God? Nung nakaraan po, napanood ko po siya na siya po ay sinabihan ng isang babae, hindi ko sure kung totoong babae, ng false teacher, na siya po ay isa daw pong false teachers dahil po sa kanyang mga sinasabi. Na-realize ko po at sabi po ng ating Panginoon sa akin, we must be wise, we must be knowledgeable enough sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Sabat po ba na sa isang linggo, isang beses na tayo mababasa at makikinig ng salita ng ating Panginoon? Hindi po. Sa mundo po na ginagalawan po natin, maaari po tayong malito kung tama po ba o mali yung ating pong pinakikinggan. Marami pong magagaling na magturo ng salita ng ating Panginoon at marami din pong magagaling na nagtuturo na hindi naman po tama. They can convert us sa kanila pong paniniwala. Na, bakit ganyan? Di ba, naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang mentor? May nagtuturo po sa atin. Di ba po? Lahat po tayo may nagtuturo po sa atin. Sana po, panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 29:11, alam ng Diyos ang plano niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung problema na nararanasan po natin, yung sakit na nararanasan po natin, oo, masakit po. Pero kung maniniwala at matitiwala po tayo na yung sakit na yun can brings goodness in our lives, bakit pa tayo magdadoubt? Bakit pa tayo titigil? Bakit pa tayo tatalikod sa ating Panginoon? Di ba po, kapag nasasaktan ng isang tao sa isang gawain, sa isang sitwasyon, tumatalikod po siya at hindi niya hinaharap ang kanyang pagsubok. Di ba po? Minsan, tayo po yun. Tinatalikuran natin yung pagsubok. At minsan, ang tinatalikuran po natin ay ang ating Diyos na buhay. Ayoko na tama na lagi kong nasasaktan. Akala ko ba kapag Kristiyano, magaan ang buhay, masaya, walang pagsubok,
Pero bakit nung naging Kristiyano ko, mas tila lumala pa yung mga nararanasan ko. Yan po ang maaaring tumatakbo sa isipan ko ng bawat isa sa atin. Pero, one thing is certain. Kasama po natin ang Diyos sa bawat pagsubok. The journey might not be easy, pero full of God's guidance sa atin pong mga buhay. Si Lord po ba, nangako po ba siya sa atin na, o anak, kapag naging Kristiyano ka, ang buhay mo puro kagaanan, puro pagpapala, wala ka nang mararanasan na lungkot, wala ka nang mararanasan na saya. Nangako po ba siya sa atin ng gano'n? Opo, pero hindi dito, kundi sa kanyang kaharian. Nangako po siya na once na tayo ay nasa kanya, hindi na po tayo makakaranas ng sakit kapag tayo po ay patay na. Sino po dito sa atin na tiyak na, kasi hindi po natin alam ang bukas. Hindi nga po natin alam kung gigising pa tayo bukas. Sino po dito sa atin yung sure na bukas kapag namatay ako at hindi na ako gumising, alam ko kung saan ako pupunta. Alam ko pupunta ako sa kaharian ng ating Panginoon. Sino po dito yung alam niya na sa sarili niya na kapag namatay siya, 100% sa langit siya mapupunta. Di ba po? Sino po dito? So, iba po sa atin ay hindi pa po sure. Pero at the end of this day po, sana po we have a deeper relationship sa ating Panginoon. These promises of God ay dapat po natin panghawakan at paniwalaan. Dahil kung hindi po tayo maniniwala, paano po natin ito makukuha? Ang mga kabataan, ang ilan po sa atin, o tayo pong lahat, minsan na tayo yung nangarap. Nangarap tayo makapagtapos ng pag-aaral. Sa panahon po ngayon, recognition na po, graduation na po. Ang mga estudyante po ay nangarap na umakyat ng entablado. Banggitin ang kanilang mga pangalan ng may karangalan. Di ba po lahat po tayo, sometimes we dream of, na pag-aakit ako ng stage, kapag tatawag yung pangalan ko, it's either may karangalan ako or graduate na ako. Naniwala po ba ang mga estudyante sa nais po nila? Opo. Kasi kung hindi po sila naniwala, baka during the process na kanila pong pag-aaral, ay huminto na po sila. At magkaroon ng doubt sa sarili na, ay, hindi ko kaya. Pero naniwala po sila na makakaya po nila. Dahil mahalaga po ang pagtitiwala at paniniwala na makakaya po natin ang isang bagay, lalo na po ang gagawin ng ating Panginoon. Maybe now we don't understand yung nangyayari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kulang sa pinansyal, yung tahanan ay hindi pa ganoon kaayos, sa bahay ay magulo, maingay. Alam niyo po, di ba po, hindi naman po bilang mga Kristiyano, perfecto na po ang ating buhay. Sa pamilya, sa loob ng tahanan, nandiyan pa din nagagalit si nanay, sumisigaw si nanay. Sino po dito yung mga mother na nanay? Wala po, no? Wala po, di ba? Tayo bilang mga Kristiyano, we are in the process of doing the right thing. God can instantly change us. Diba? Kaya naman po tayong baguhin instantly ng ating Panginoon. Ay, eto, si Ate Rosel, ayoko na. Example lang po, ay, si Rosel, sorry po sa word kasi parang si Lord po. Ay, si Rosel, pwede mo po baguhin instantly ng ating Panginoon yan. Maging okay yan yung buhay. Yung mga ugali na hindi karapat-dapat, yung magagalitin, yung laging nagagalit, pwede naman po baguhin instantly ng ating Panginoon yan eh. Parang pinaparin ka no, talaga. Ay, hindi po. Pwede pong gawin ng ating Panginoon yan instantly, pwede niyo pong baguhin yun. Pero bakit hindi po ginawa ng ating Panginoon? May matututunan po ba isang tao? Wala po. Kasi gusto po ng Diyos na matuto po tayo sa buhay na meron po tayo. Bakit? May sagot po ba na nagka-college na? Wala naman po, di ba? May sanggol po ba na nag-aaral na kagad sa senior high? May sanggol po ba na marunong na kagad? Alam niyo po, sa understanding yourself sa college,
naniniwala po ba kayo na ang mga bata ay tabula rasa? In layman's term, ang bata po ay wala pa pong alam. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang baby ay wala pang alam. Nagkaroon po kami ng debate dyan, no? Nahati po yung section po namin. Yung iba naniniwala na ang bata may alam na. At kami, sa side po yung pinaniniwalaan ko po yung bata ay wala pa. Ang ibinato po sa amin, yung bata dumedede. Ang bata umiiyak. Ibig sabihin may alam na daw po. Pero kung titignan po natin, ang isang bagay na yun ay karakteristik na ng isang bata. Hindi niya na kailangan matutunan na ay, nagugutom ako, marirealize ko ba ng bata yun? Normal sa bata na umiyak at magutom. Pero ang tao po ay, sabi nga po, mula sa wala, unti-unting nagkakaroon. Ganon din naman po sa bawat estudyante, sa bawat sa atin. Tumutong tayo ng kinder, yung iba po kasi wala pa po kinder sa panahon po ng iba. Tumutong tayo ng grade 1, wala pa naman po tayong sobrang kaalaman. Tumutong tayo ng grade 2 still, hindi pa po tayo marunong. Kung marunong tayo, bakit pa tayo nag-aaral? Kung marunong tayo, bakit pa natin kailangan pa natin pumunta ng simbahan? Di ba po? Tama naman po, di ba? Kung ikaw marunong ka, matalino ka, bakit kailangan pong mag-aaral? Bakit yung mga matatalino, mas sinahasa pa po nila yung katalinuhan na meron po sila? Bakit si Albert Einstein, napakatalinong tao, pero nag-aaral? Di ba? Bakit yung mga matatalino sa eskwelahan, nag-aaral pa din? Kasi meron pa pong something na hindi pa po nila nalalaman. Sa buhay po natin, maaaring hindi po natin alam, hindi po natin hawak kung ano po ba yung magiging takbuhin natin. Pero kung maniniwala at magtitiwala po tayo sa plano ng ating Panginoon, tandaan po natin na yung finish line ay magiging maganda. Maaaring yung takbuhin po natin, nag-start tayo na mabagal, or minsan nag-start tayo na mabilis. Di ba po yung mga runner, yung mga athlete, nagsisimula po sila ng mabilis. Tapos unti-unti po silang bumabagal. Maaaring yung daan po natin ay rough road, pero di ba dati ang Douglas rough road naman po talaga. Ang daan po dito, single nga lang, kalabaw nga lang eh. Pero bakit nagkaroon ng kalsada? Kasi meron pong pagbabago. Ganon din po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Dati hindi naman po natin kilala si Lord. Hindi naman po tayo maalam sa Bible. Hindi nga po natin binabasa yung Bible natin, di ba? Hindi nga, dinidisplay nga lang po natin sa ano yun eh. Di ba po? Sa mga estante ng mga bahay. Ano po ginagawa natin sa Bible natin? Hinahayaan lang nating maalikabukan. Yun po ang realidad ng buhay natin dati. Pero ngayon, ang Bible po natin ano na? Puro alikabok na po rin po ba? Hindi na. Yung iba po, puro sulat na. Yung iba nga po sa sobrang katagalan na ginagamit na, pwede na pong ipasa sa susunod na generation. Sa dami na pong nakalagay. Our Bible should be read. Hindi po yan display lang. Hindi po yan pampaganda lang sa tahanan. Di ba po? Yan po ay binigay o nilikha para po sa atin. Para po basahin. Pangalawa po, the understanding. Si Peter po, kung babasahin pa po natin na yung buong Biblia, malalaman na po natin doon kung ano po yung naging kasagutan sa confusion po ni Peter. Alam niyo na po kung para saan. In a deeper meaning, ito po ay paglilinis sa kasalanan ng bawat isa. Hinugasan po sila hindi dahil marumi ang kanilang mga paa, kundi sila ay para patawarin sa mga kasalanan. After all the things that happened in our lives, malalaman po natin yung lesson. Di ba? Dati nga po, bakit ang tanong natin? Tapos, nung na-realize na po natin, ang sagot na po natin, ang lumalabas na po sa atin, kaya pala, may layunin. Kaya pala nangyari sa buhay ko yun, to test. Kaya pala nangyari sa akin yun, para yung susunod na problema, ay alam ko na, magiging mas malakas ako, mas magiging matatag ako. Yes, masakit po.
na mawalan ng mahal sa buhay. Masakit po na makaranas ng mga iba't ibang uri ng problema. Di ba po, isa nga po sabi po nila, isa sa pinakamasakit na mangyayari sa buhay ng isang tao ay ang mawalan ng mahal sa buhay. Sa mga magulang, ang masakit po sa kanila na sila pa po mismo ang naghahatid sa huling handungan ng kanilang mga anak. Di ba sabi po, sa mga matatanda, sabi po, dapat ang mga anak ang naghahatid sa kanilang mga magulang. Pero bakit sa generation po natin, sa panahon po natin ngayon, kung sino pa ang anak, sila pa ang inihahatid. Maaring masakit at hindi po mawawala yun, pero yung lesson na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon ay malalaman po natin. May kanya-kanya pong layunin ng ating Panginoon, bakit po nangyayari yun. Sabi ni Lord kay Peter, maybe now you can understand, but later you will. Ganun po sa buhay natin bilang isang mga lingkod din ng ating Panginoon. Marahil po hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay na yun, pero pagdating ng tamang panahon, ay mauunawaan na rin po natin ang lahat. At mapapasabi na lang po tayo na thank you, Lord. Kasi inalaw mo na mangyari po sa akin yun. Si Job, sa Bible, lahat po ay nawala po sa kanya. Nawala na po sa kanya, sinubok pa po siya. Nagkaroon pa po siya ng sakit sa kanyang katawan. Pero ano po ang ginawa ni Job? Tumalikod po ba siya? Umayaw po ba siya sa paniniwala niya sa ating Panginoon? Hindi po. Nanatili po siya. Kaya po ba natin yun? Si Job, binawi po lahat ng meron po siya. Si Job po ay mayaman ng tao sa Biblia, sa panahon po nila. Si Job po, maraming kayamanan, may mga anak, maganda ang buhay. Pero instantly, sinubo po siya ng ating Panginoon. Sa tingin po ba natin si Lord, ay bakit hinayaan niya itest si Job ni Satan? Bakit hinayaan maaaring po yung tanong natin, bakit hinayaan ng Diyos si Job na subukin ni Satan? Na mawala sa kanya ang lahat. Pero tandaan po natin ang ating Panginoon, kilala niya po ang bawat isa sa atin. Alam niya po yung kakayahan na meron po tayo. Alam niya po yung paniniwala na meron po tayo. Di ba po, wala naman pong magulang na hahayaan niya yung isang anak niya na mapahamak. Wala naman pong magulang na yung bata, hahayaan niya sa kalsada maglaro kahit may mga mabibilis na sasakyan. Di ba po, ang pag-iingat natin sa ating mga anak, ay, wala pa pala ako anak. Sa inyong mga anak, ay grabe po, di ba? Wala pa pala ako anak. Di ba po, yung mga bata, iniingatan po natin sila. Yung mga anak natin. They are the precious gift from God. Na ayaw nga po, no baby, sino po dito yung gusto na dalapuan ng lamok ng anak nila? Wala po, di ba? Sino po dito yung gusto yung anak nila naglalaro ng lupa, ng puti? Si Mama. Di ba? Kay Leg. Di ba ba, wala naman pong magulang na hinahayaan na masaktan ng kanyang mga anak. Kaya wala po tayong dapat sabihin at isumbat sa ating Panginoon na, mahal mo ba talaga ako? Eh bakit ko nararanasan to? Sa una, masasambit po natin iyon. Lord, mahal po ba ako? Eh, bakit ko nararanasan to? Pero later on, magsisisi tayo. Bakit po natin nasabi yun? Sabi nga po, ang pagsisisi ay wala sa unahan. Ito ay nasa militan. Alam niyo po, may napanood po akong isang estudyante, nag-speech sa harap about po sa magulang. Meron po siyang pagsisisi. Sabi po niya, tinanong niya po yung mga kapwa niya estudyante, sino sa atin ang nasambit na ang mga katalag? Sana hindi na lang ikaw ang tatay ko. Sana hindi na lang ikaw ang nanay ko. Mga kabataan, naisip po ba natin yun? Na sana hindi na lang sila yung magulang ko. Bakit sila ba yung naging magulang ko? Dapat po hindi. Alam niyo po yung regret niya. Kasi yung tatay po niya ay namatay. At hindi niya na po nabawi. Hindi na po natin babawi. Yung bawat sinasabi po natin sa ating mga mahal sa buhay. We must be knowledgeable. We must be wise sa bawat sasabihin po ng ating pong mga labi. Tandaan po natin that all happenings in this world
may plano si Lord. Ang dapat lang po natin gawin ay maniwala at magtiwala sa kanyang gagawin. Huwag po sanang pangunahan ng pangamba o ng mga katanungan. Bagkus tiwala muna bago ang mga tumatakbo sa ating isipan. Sana po magkaroon po tayo ng transition from asking God to trusting Him despite all the things na nangyayari po. Sabi po dito sa next slide, God is working behind the scenes. Di ba po akala natin walang ginagawa, si Lord hinayaan lang tayo. Hindi po. Totoo po na ang Diyos ay hindi po natutulog. Totoo po na ang Diyos ay nandyan palagi at kumikilos po sa ating mga buhay. Maaaring hindi po natin nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Pero pagkatapos po kumilos ng ating Panginoon, okay na po. Magiging maganda na po. Pangatlo po, ito po yung lesson. Humility and service. Ang ating pong Panginoon, Diyos na po siya, pero nagpakumbaba at nagpakababa po siya sa maraming tao, sa kanyang mga disipulo. Sa panahon po natin, ang hari ngayon, mahirap pong lapitan. Sa panahon po natin, di ba, sa mga European country, sila po ay may mga king and queen. Di ba po, ang mga hari at reyna po sa kanila ay hindi po nilalapitan ng kahit sino lang. Ito po ay striktong binabantayan. At sa atin po, itinuturo po sa atin ang ginawa ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat din po tayo mamuhay ng may pagpapakababa at pagpapakumbaba. Si Lord nga hinugasan yung paa ng mga disipulo niya. Tayo, sino ba tayo? Sino po dito sa mga nanay, syempre wala. Sa mga kabataan, na kapag may baby sa bahay, ayaw hugasan o palitan ng pampers. Di ba po? Bakit? Sino po dito yung mga kabataan na nanditiri ng hugasan? Yung bata, yung baby. Di ba po meron sa atin? Ako po, hindi ko po inugasan yung pamangkin ko. Ayoko po. Di ba po inaanay yung pamangkin ko? Kaya, kapag binibigay po sa akin ni ate, naman dito po sila, hugasan ko lang po, palitan ko ng pampers. Ayoko. Pero kapag ihilang po yan, pwede pa. Pero bakit ang Diyos? Diyos po siya. Pero, nagpakababa siya. Kaya minsan nga po nare-realize ko, napaka-arte ko naman doon sa part na yun. Ako nga, nililinis ko yun sa sarili ko Di ba? Bakit sa iba, bakit hindi natin magawa? Tayo bilang mga kabataan, aalagaan ba natin yung mga magulang natin pagtanda nila? Huhugasan ba natin yung mga bat nila? Susubuan? Kaya po ba natin gawin yun? Hindi po sumasagot yung iba, no? Yung iba, sabi natin ay hindi daw po. Maaaring ngayon, hindi muna. Or hindi pa. Huwag po natin tapusin yung phrases. Ngayon, hindi muna. Pero baka sa susunod, kaya na nila. Sabi po dito, God lived as a good example in many ways. Namuhay po siya sa mundong ito nang naging mabuting ehemplo. He leads His children towards the right things that we need to do. Ang maglingkod ng may pagpapakumbaba bilang mga lingkod at nakakilala sa ating Diyos, gawin po natin at i-apply sa mga ating mga buhay ang mga ginawa ng ating Diyos. Tandaan po natin. Pwede po ba natin basahin yung next slide? Next slide po. Hindi po yan. Yung sa may power. Sabi po, power is not about status. It is about serving others. Bakit po tayo bumuboto sa mga botante po? Bakit tayo bumuboto ng mga government officials? Para po ba maglingkuran sila? Yun po ba yung dapat natin gawin? Nilog po ba natin sila sa pwesto para paglingkuran sila? Hindi po. We vote them for them to serve us. Yun po yun. Yun po yung realidad na dapat po natin itatak sa ating mga puso at isipan na hindi natin sila binoto para paglingkuran. Binoto natin sila para paglingkuran po tayo.
para po alagaan ang ating pong bansa. Power is not about status. Hindi porkit mayaman ka, may karapatan ka ng mamuno. Hindi porkit mahirap ka, wala kang karapatan. Hindi porkit mayaman ka, may karapatan ka mang-apak ng tao. At hindi porkit mahirap ka, wala ka nang magagawa. Hindi po yun ang buhay. Kung gugustuhin po natin, kaya po natin. Kung gusto po natin tumulong, kung bukal po sa ating kalooban, magagawa po natin. Si Lord po, makapangyarihan siya. Pero hindi niya po ginamit yun para mang-apak ng tao. Ginamit niya po yung kanyang posisyon to lead as an example sa buhay po ng bawat isa sa atin. We never vote every individual para lang po sa wala. We vote them in a good decision. We vote them in a good purpose. Pero, sa government po natin, nagiging maganda po ba ang ating lugar, ang ating bansa? Alam niyo po si Lenny, hindi ko po alam kung napanood niyo po yung sa presidential po nila, di ba po tumakbo si Lenny bilang presidente? Sabi po niya doon sa speech niya, kasi may 2 minutes po sila, about po sa sa nangyayari po sa atin, the oil crisis. Ito po, energy. Alam niyo na po, sabi po, dapat po natin pagtuunan. Sabi niya po, tayo mag-forecast ng mga bagay-bagay. Tandaan po natin, lahat po ng ginawa ng ating Panginoon ay para po sa ating ikabubuti. He lived as a good example. At bilang mga Kristiyano, mamuhay din po tayo bilang mga mabubuting ehemplo sa ibang tao. Hindi po sana tayo yung magiging dahilan pa na kung bakit hindi po sila naniniwala sa ating Panginoon. Di ba po, ang mga Kristiyano, may dala-dala na po yan. Kapag Kristiyano ka, dapat hindi ka na po palasigaw, hindi ka na po yung ugali mo ay katulad ng dati. Ang mga Kristiyano po, dapat nakikita po yung unti-unting pagbabago. We are still in the process of God's doing sa ating pong mga buhay. Bilang pagkatapos po, sabi po sa mga slides, maybe we don't understand right now what God's doing, but later or sooner, we will. Sana po, sa umaga na ito, natutunan po natin na maniwala at magtiwala sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa proseso na gagawin po niya. Sa ginagawa niya po sa mundo natin ngayon, huwag po tayo mawala ng tiwala sa ating Panginoon. Maaaring may gera, maaaring marami po tayong nararanasan. Pero kung magtitiwala po tayo sa ating Diyos na buhay, lahat po yun ay ating po malalagpasan. Sana po, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok at makakaranas tayo ng pagsubok in the near future, hindi na po mamumutawi sa ating mga labi na bakit. Kundi, Lord, ano po yung purpose? Lord, para po saan? Lead me to the right path. Lead me in your will. Hindi na po yung, Lord, bakit? Sana hindi na po yun. Sana po sa umaga po ito, maranasan po natin na yung mga bagay na dapat po natin gawin sa buhay po natin. Marami po tayong hindi nauunawaan sa mundo ito. Pero kung tayo po ay maniniwala at matitiwala sa ating Panginoon, lahat po yun ay magiging maganda. Our trust must be bigger than our doubt sa ating pong ginagawa at sa mundo po ito. So yung tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Nakila namin Ama na makapangyarihan po sa lahat. Sabi po sa aming pong napag-aralan, confusion is not permanent. And it's real, Panginoon. Hindi mo po hahayaan na ang pagkalito or yung mga bagay-bagay sa buhay po ng bawat anak niyo ay manatili. Ang nais niyo po ay turuan kami ng mga bagay na dapat po namin gawin, Panginoon. Lord, I pray, O God, na ang mga kapatiran po ito, ang bawat isa po sa amin, ay mas lumaki pa po yung paniniwala at pagtitiwala sa inyo. Ano man pong pagsubok yan, Panginoon, na haharapin po namin. Ito po ay malalagpasan po namin
sa tulong ninyo, Panginoon. Lord, alisin niyo po, basagin niyo po yung puso ng bawat isa sa amin at alisin yung mga puso na nagdadaw, yung mga puso na ayaw lumago. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng pusong handang maniwala at matiwala po sa inyong gagawin. Puso na handang makikinig, Panginoon, sa iyong layunin, Panginoon. Dalangin ko po sa lahat po ng aming pong napakinggan na yung mga salita, ito ay maging ilaw po namin na kami po, Panginoon, ay mamuhay nang naaayon po sa inyong kalooban. Mamuhay kami na may pagtitiwala at paniniwala na ikaw yung Diyos na nakaantabay at nariyan po sa aming tabi, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa iyong dakilang mensahe. Hindi lang po namin ito marinig, kundi ito po, Panginoon, ay tumalima sa aming pong pusong isipan. Marami pong salamat, Panginoon. We worship you. We live everything in your name, Panginoon. Guide us, protect us, Panginoon, and Lord, bless every individual na naririto, Panginoon. Lalabas po kaming matagumpay at puno ng pag-asa at pagtitiwala. We are fully healed by your words, Panginoon, and by your doings, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pagsambat paniniwala, and everybody say, Amen. Tayo po bumako sa pagbibigay. Sabi po dito sa 2 Corinto 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalak. Tayo po manalangin. O Diyos, sa namin mapagbigay, malapit po kami sa iyo, magbuwan ng biyaya, at tigdayin po ang puso ng pasasalamat. Ang lahat po nung nasa amin ay mula sa iyo, at buong kababaang loob, po namin inialay ang aming ikapo at mga handog bilang pagsamba at pagkilala sa inyong kabutihan. Para sa mga magulong nag-aaral at pagkaloob, ang malalaw po namin diadalain ng mga kapatid namin magulang o tatay sa kasalukuyan walang hanap buhay. Ngunit may nag-aalab na pagnais sa puso ng magkatugon at pagkakaloob niyong gawain. Panginoon, nakikita po namin ang kanilang tapat na puso. Hinihiling po namin na buksan mo mga pinto ng pagkakataon para sa kanila. Bigyan mo po sila ng sapat at marangal na hanap buhay upang hindi lamang sila makapagbigay sa iyo, kundi masigit ay matutugunan nila ang mga pangailangan ng kanilang pamilya. Naway ang kanilang pananampalataya ang maging binhi ng kanyang pagpapala. Pagpalain po ang mga kapatid na nag-aalay ng pledge para sa mga instrumento at musika. Pag-alab mo po ang kanilang pag-ibig, pagsimanaway kanilang sakripisyo ay magbunga ng masiglang pananambahan sa iyong bahay. Pakita mo po ang iyong katapatan sa kanilang mga pangailangan. Dinadalangin din po namin ang mga kapatid na nag-iingat at nakakasiwa sa mga handog na ito. Bigyan mo po sila ng lubos na integridad, karunungan at pananagutan upang pamahalaan ang iyong kayamanan. Nang naayon sa iyong kalooban at patnubay ng banal na Espiritu. Gamitin mo po bawat piso ay naalay upang malawakan ang iyong harian, suportahan ang misyon at tumulong sa iyong marito. Sa mga ni Jesus. Amen.